Another rainy morning sa ating lahat, sa mga lods. Name is Eden. Simple lang, nasa bahay. Ito, simple, tulad nga na sabi ko, simple lang. May iba't ibang klaseng funds pagdating sa investment. Kung investment. Sa mga naghanap ng investment, may iba't ibang klaseng funds. Investment. Una, yung very basic, bonds. Bonds is pinapahiram yan sa mga negosyante, sa mga business people, yan. Pag nag-invest ka dyan, yung pera mo, kino-convert into units para naman hindi siya ubos. Dahil nga, sa taas ng gastos ngayon, sigurado, ubos pera mo. So, hindi ganon. Sa bonds is, kino-convert yan into units. And yung units na yun ang pinahihiram sa mga negosyante. That is bonds. Pangalawa. Second is money market fund. Money market fund or opportunity money market fund. Dito naman sa opportunity money market fund is nag-i-invest ka para sa mga professional, mga working professionals na hindi nagsasawa kay Judith. Hindi nagsasawang puntahan ni Judith. Yan, mga credit card holders. Nagpapahiram ka ng pera dyan. And like I said, pag nag-invest ka sa opportunity money market funds is kino-convert din pera mo para hindi siya swipe na completely. Siguradong may tubo pa. Tutubo yung pera mo. Para yun, kino-convert siya into units and pinahihiram sa mga credit card holders. If I'm not mistaken kaya sa mga basher, easy lang. Alamin nyo rin muna bago kayo mang-bash. Third is wealth fund. Wealth fund is, if I'm not based on my understandings about wealth fund, my understanding with applied philosophy, kaya sa mga basher, easy lang. Tulad nga na sabi ko, alamin nyo muna bago kayo mag-bash. Ang wealth fund, ang alam ko sa wealth fund is, kung gusto mong kumita kung gusto mong kumita sa successful business expansion tulad nila Starbucks, Family Mart, Lawson, convenience store, 7-Eleven. Yan. May mga globally franchise businesses is mag-invest ka sa wealth fund. Wealth fund, kung sino yung parang pag nag-invest ka dyan sa wealth fund, parang nagpapahiram ng pera yan sa mga malalaking negosyante. Like, for example, Ayala, SM, Robinsons, and si Pure Gold, lumalaki na rin ang pangalan, lumalaki na rin ang business network. So, yan. Nagpapahiram ka ng pera sa kanila. Yung pera mo na in-invest mo is sa wealth fund is kino-convert din yan into units. Like I said, para may patunguhan pa yung 1,000 mo dahil sa taas ng gastos ngayon, mukhang malapit na tayo sa 100 mo. Donate mo na lang, wala nang patutunguhan. Malapit na yata ang Pilipinas sa ganong chaos. No? Pag nag-invest ka sa wealth fund,
Yun nga, nagpapahiram ka ng pera sa mga malalaking negosyante para makapag-ano pa sila, yung makapag-business expansion, like marami pang mga international businesses, yung mga international businesses with global franchise, makapasok sila sa Philippine market. Tulad nga na sabi ko, sina Ayala, SRP na business collab ni Ayala, SM, Robinsons Pure Gold, like I said, makapagpasok pa sila ng mga business of international global brands business na globally franchise. Ganyan ang wealth fund. Yan ang understanding ko sa wealth fund. Tulad ng sabi ko, with applied philosophy. Applied philosophy, money is limited. Money is limited, only God is unlimited. So, sa mga makajos, kung makajos ka pa, sa mga kumikita ng malalaking pera, kung makajos pa kayo, huwag kayong masanay na umasa lang sa perang kinikita nyo, sa laki ng perang kinikita nyo. Dahil may hangganan lahat sa mundo. Okay, bale, pagdating sa investment, may mga iba pang funds na nag-e-exist. Pilipinas lang. Only in the Philippines, mga funds na nag-e-exist outside naman sa investment. May tinatawag tayong confidential fund. Ang confidential fund, labas na siya sa business. Outside, ang confidential fund is, sa pagkakaintindi ko sa mga nangyayari at sa mga balita napapanood ko, nababasa ko sa internet, sa politiko lang yan. Sa politiko lang ang confidential funds. Politikong hindi marunong humawak ng pera. Corrupt. Sigurado, corruption yan. Yan ang confidential funds outside investment. Walang ganyan. Sa mga gusto nung kumita ng confidential fund, sige, bahala kayo. Pag nanalo kayo sa election, ewan ko na lang, yari na. So, and isa pang klase ng fund na hindi pa nangyayari sa Pilipinas, pero soon siguro, no? Soon, pag napagkasunduan ng maraming politikong gusto rin makinhabang yung sovereign, Maharlika Wealth Fund, ewan ko na lang. Lahat na ng Maharlika Wealth Fund, ang pagkakaintindi ko sa Maharlika Wealth Fund, tulad ng naibalita minsan sa ibang bansa, Malaysia and other countries na talamak ang korupsyon, Maharlika Wealth Fund, ini-invest yan sa mga aktivistang hindi napapagod, hindi nagsasawa sa magrally sa EDSA or kung saan paman para patalsikin itong corrupt na politician. Yan ang pagkakaintindi ko sa Maharlika Wealth Fund. Walang ganyan sa business. So, ang business lang is opportunity money market funds, total return, peso, bonds, fund. Pero kung may pera ka, may sobra ka pang pera, meron din dito na for opportunity money market funds and bonds na peso na dollar market naman, in dollars and in euro. And wealth fund, yan ang mga klase ng mga funds na within the
business within the zone of or business concern, investment. So, sa mga naghahanap ng investment dyan, sa bangko, confidential yan. If lalapit ka sa insurance directly through sa mga insurance arm ng mga bangko, pinakikita nila yung open sila na ipakita yung portfolio. Kung saan ba pupunta pera mo, kung anong patutunguhan, sino-sino yung mga partners, business partners, collabs, and other traders. Yan. Pero, like, bonds, fund, yung opportunity money market fund, bonds, and itong isa, wealth fund, hindi, sobrang confidential yan. So, tulad nga na sabi ko, sa mga insurance arm ng mga kilalang bangko, pinakikita business network, collabs, etc., etc. Pero, yung once na magsimula ka mag-invest, is parang medyo limited. Wala kang control. Parang limited na yung limited yung control mo. If yung pera mo ba? Kung yung pera mo may ROI ba? May tutubo ba yan? Or bubulusok, babagsak, kakainin ng tax and in money mo, alam niyo naman, sa mga kumikita ng pera, sa mga may pera at maraming pera, bago kayo magyabang, bago nyo ipagyabang yung pera nyo, law of attraction tayo ha. Law of attraction. Kung sino yung may malaking pera, may kumikita ng malaking pera, may responsibility siya. May responsibility siya sa Philippines, in the Philippines, no? Tax and others na yung iba pa, may iba't ibang klase ng tax and like remittances sa government. Yan. So, very limited sa mga insurance arm ng mga bangko. If doon sa mga naghahanap ng investment na gustong magkaroon ng access mismo sa pera sa pera nyo, IMG. Si IMG, International Marketing Group, with tawag dito, in collab siya with different financial institutions, banks, lahat ng not only in the financial industry but also in business. Search nyo sa mga hindi nakakilala kay IMG, bago nyo siya isipan na scammer, search nyo muna sa internet, sino ba to si IMG? If si Google is may hindi pa siya maipakita sa inyo na para ma-convince kayo, if kulang pa yung makikita nyo kay Google para ma-convince kayo kung sino to si IMG, pwede kayong mag-email kay pwede nyo lapitan pwede naman lumapit sa gobyerno lalo na sa SEC. Through email nyo si SEC, sino ba to si IMG, anong business niya, and etc. Yun. Tanong nyo kay SEC kung sino si IMG, si SEC magpapakilala, Securities and Exchange Commission. Sa mga hindi nakakilala kay IMG, bago nyo husgahan, kilalanin nyo, lumapit kayo sa gobyerno dahil si IMG is legit, legal, sumusunod sa batas. Kung ikukumpara nyo sa mga financial advisor
expert kuno na sa labas lang makikita. And ang damit is mukhang hindi pang maaasahan. Parang hindi mapagkakatiwalaan yun. Well, ako nasa bahay ako, tulad na sabi ko, simple lang. Name is Eden, simpleng tao lang. Yung tulad nung sa video, kung napanood yung video ko kahapon is Feast of St. Francis. St. Francis of Assisi, and in the Feast of St. Francis of Assisi, we are being reminded to be simple. Just to be simple. Ako, simple lang. Simple lang, hindi komportableng naka-formal lagi. Hindi komportableng may polo or mga corporate attire. Simple na, simpleng tao, casual, simple and casual. Yan ako. So, sa mga naghahanap ng investment dyan, IMG. Si IMG may access, bibigyan kayo ng access sa iba't ibang klase ng funds like opportunity money market fund, whether peso, dollars, or euro market, kung saan nyo gusto mag-invest, pero simulan nyo muna kay peso. Yan. Bonds, whether Philippine peso, dollar, euro market, meron si IMG. And wealth fund. Dito na lang sa Pilipinas yan. Ang dami ng mga business dito with mga global brands. Mga business of global brands. Ikaw na lang yata hinihintay. Kayong mga naghahanap ng investment. Kayo na lang hinihintay na maging financially ma-orient, be financially literate, and para mapakilala sa inyo para tulungan kayo na kumita sa mga global businesses na successfully expanding here in the Philippine market. And wala nga pala ang wala lang kay IMG, tulad ng sabi ko, confidential fund and Maharlika Wealth Fund. Confidential fund. Sa mga sa mga politiko lang yan. Politikong hindi marunong humawak ng pera, politikong isang linggo lang hawak ng 500 million, ubos. So susunod yung following day, ubos. And Maharlika Wealth Fund, sa mga hindi nagsasawang magpatalsik ng corrupt na opisyal sa gobyerno. Wala yan kay IMG. Huwag nyo na ring alamin. Basta, if you want to know more, you can visit the website of IMG at www.img.net. Search na lang din kay Google. Tulad na sabi ko, bago pa lang din ako. I'm new member of 30M by 30 or 30 million by 2030 financial campaign of IMG. Bago pa lang ako. So, wala pa akong ganong knowledge about IMG, pero itong mga tinuturo ko, sinasabi ko is based on understanding with philosophy. Philosophy. Nakilala ko na si IMG 2017 pa. 2017 nagkaroon ako ng pagkakataon para puntahan si IMG sa isa sa mga office niya sa Makati. So, hindi ako manggogoyo, hindi ako hihingi ng pera sa inyo. Kilalanin niyo na si IMG. May God bless us all.